Magandang araw sa inyong lahat. Muli na namang mainit ang usapan ngayon, di ba? Tungkol sa ilang mga kasamahan natin sa media. Oo, lalo na yung mga viral na panayam kamakailan. Yun nga, may mga paratang kasi na tumanggap daw ng bayad para sa interviews, partikular mula dun sa, alam mo na, isang kontraktor na ngayon ay nasa politika na yata. Yun. Nabasa ko nga rin yung mga materyales tungkol dito. Kaya ang tanong natin, para sa mga tagapakinig natin ngayon, ano ang epekto nito sa integridad ng media? At sa tiwala nyo, saan ba talaga yung linya pagdating sa etika at pananagutan? Mahalagang tanong yan, lalo na sa panahon ngayon. Okay, himayin natin ito. Base dito sa hawak nating mga dokumento, lumulutang talaga yung aligasyon na may mga kilalang personalities daw sa media na tumanggap ng malaking halaga. May nababanggit pa ngang numero, 'di ba? Yung parang 10 milyong pesos. Bagaman, teka, hindi naman yata kumpirmado yon. Hindi nga kumpirmado, pero yun yung usap-usapan. At ang tanong nga mula sa isang nating source, hindi man lang ba nagtaka yung mga mamamahayag? Bakit ganun kalaki yung offer para lang sa isang interview? Isang valid na tanong yan. Ano kaya ang motibo, di ba? At alam mo, kapansin-pansin din, base sa mga material na ito, yung pagkadismaya ng marami ring tapat na taga-media. Natural lang naman siguro yon. Sabi nila, parang nakakabahala raw kasi nadudungisan yung buong propesyon dahil sa ganitong mga issue. Tumpak. At para mas malinaw siguro sa lahat, kailangan nating paghiwalayin yung mga klase ng pananagutan dito. Tatlo yan eh. Sige, simulan natin. Ano yung una? Unahin natin yung legal na pananagutan. Importante kasing maintindihan based sa mga sanggunian natin, pati na sa mga diskusyong online at legal references, na yung mga media ethics codes dito sa Pilipinas, hindi sila batas. Okay. So, mga gabay lang sila, ganun ba? Walang kulong kung lalabag ka? Exactly. Gabay sila sa tamang asal ng profesyon. Walang direktang parusang pagkakakulong kung halimbawa lumabag ka lang sa Code of Ethics. Ganun pala. Pero paano sila mapapanagot kung ganun? Lalo na sa ganitong sitwasyon na may bayaran daw. Dito na pumapasok yung malaking pero. Kasi kahit hindi batas yung mismong code, yung akto ng pagtanggap ng bayad para isagawa ang isang panayam, Oo. lalo na kung ang resulta nito ay, sabihin na natin, paglalathala ng impormasyong hindi totoo o mapanirang puri, pwede kang makasuhan ng defamation. Libel o cyber libel? Oo, yun na nga at yan, krimen na yan sa ilalim ng ating Revised Penal Code at ng Cybercrime Prevention Act. May parusa yan, kulong at multa. So nagiging legal na talaga ang usapin. Okay, malinaw yan. Ano naman yung pangalawa? Pangalawa, yung ethical na pananagutan. Dito naman pumapasok yung mismong Code of Professional and Ethical Conduct ng Philippine Press Institute na nabanggit din sa sources mo. Ano ang sinasabi doon? Malinaw na malinaw doon, bawal tumanggap ng regalo, pabor o anumang kapalit mula sa politiko o source. Ang diin talaga ay sa pagpapanatili ng kalayaan at pag-iwas sa tinatawag na conflict of interest. Teka, nabanggit mo yung conflict of interest. Yan ba yung konektado sa konsepto ng, ano nga ba yan? Checkbook journalism? Yung pagbabayad para sa interview? Tama, yan mismo ang checkbook journalism. At halos lahat ng respetadong news organization sa buong mundo kasama na yung nabanggit na US Journalism Forum sa sources natin. Anong tingin nila dyan? Itinuturing nila itong hindi ethical. Kasi sinisira daw nito ang kredibilidad. Isipin mo nga naman, di ba? Oo nga. Kahit sabihin pa nating hindi ito hard news, lifestyle feature lang daw. Pero yung 10 million pesos, ang nangyayari parang ipinapahiram mo o pinaparenta mo yung kredibilidad mo bilang mamamahayag kapalit ng pera. Nagkakaroon ng conflict of interest. Mahirap nang paniwalaan yung objectivity mo. Eksakto. Yan ang ethical na problema. Mahirap ng panghawakan yung tiwala ng tao. At pangatlo, May pangatlo pa? oo, meron pa, yung sibil na pananagutan. Ito naman, hiwalay pa sa kasong kriminal o ethical na usapin. Paano yon? Kung mapatunayan na yung tinanggap mong bayad ay direktang nakaimpluwensya sa nilalaman ng iyong isinulat
o inere at yung nilalaman na yon ay napatunayang mali, mapanlinlang at nakasira sa iba? Pwedeng magkaroon ng hiwalay na kasong sibil. Ang habol dito ay danyos o damages. Pwedeng kasuhan pareho yung mamamahayag at yung mismong media outlet. Grabe, ang dami palang layers ng pananagutan. Legal, ethical, civil. Malinaw na ngayon yung pagkakaiba nila. Oo, importante yon para maunawaan yung buong konteksto. At nabanggit din pala sa mga materyales natin yung isang pananaw na ang korupsyon daw hindi lang issue ng gobyerno. Sistematiko raw, di ba? Nasa iba't ibang sektor. Oo, parang ganun. Kaya yung paglaban daw dito kailangan sama-sama. Hindi lang isang sektor ang dapat kumilos. Isang mahalagang punto rin yan. So, bilang pagbubuod sa mga napag-usapan natin mula sa iyong mga sources, ito yung mga pangunahing konsepto. Sige. Una, yung mga media ethics codes. Tandaan, gabay ito. Pamantayang ng profesionalismo, pero hindi batas na may parusang kulong. Okay. Pangalawa, libel or cyber libel. Ito yung legal na pananagutan kapag nagpapakalat ka ng maling informasyon na nakasira sa reputasyon ng iba. May batas tayo dyan. Tama. Pangatlo, yung checkbook journalism. Ito yung gawain ng pagbabayad sa source para ma-interview na itinuturing na hindi ethical ng karamihan. Malinaw. At pang-apat, yung conflict of interest. Ito yung sitwasyon kung saan yung personal na interest mo bilang mamamahayag ay maaaring makakompromiso sa iyong trabaho at objectivity. Napakalinaw ng paglalaagom na yon. At para sa iyo na ating tagapakinig na sumubaybay sa usapang ito, iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pagnilayan. Ano kaya yon? Sa tingin mo, alin ang dapat mas manaig para sa isang mamamahayag kapag nahaharap sa ganitong sitwasyon? Yung pagsunod sa, sabihin nating, teknikalidad lang ng batas o yung mas malalim na pangangalaga sa diwa ng etika at higit sa lahat, sa tiwala ng publiko? Isang napakahalabang tanong na dapat pag-isipan ng bawat isa sa atin, lalo na ng mga nasa industriya. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga komento tungkol dito. Hanapin lang kami sa aming mga platform. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig sa ating talakayan ngayon. Sana'y may napulot kayong kaalaman. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kalim updated sa mga susunod pa nating paghimay sa mga mahalagang issue. Paalala lang po, ang diskusyong ito ay ibinatay sa mga sipi mula sa integridad ng media, suhol at pananagutan at iba pang kaugnayan na sangguniang legal at etikal na aming pinag-aralan. Hanggang sa muli,